Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa kay Paras. At ito ang yung likod paglinawan na nagbubungan ng pagbati para sa ating kaibigan si Eli Saludan. Magandang araw po sa inyo lahat. At ang ating sekretary. Magandang araw naman po uli. Ito po, bumalik tayo sa ibang episode. At dito po ay interesting ito dahil alam mo, with due respect, may mga kaibigan din ako dyan sa House of Representatives. But ito, mga tahimik lang. Pero, well, of course, they are also beneficiaries. Lahat na pumirma sa impeachment ni Sara, they have made, one way or the other, some funds extra for their district. Pero there were more. These congressmen are really the top, on the top of the list. Because mga partners ito ni Saldi Ko ng SunWest at sila yung mga galamay ni Saldi Ko. At they are congressmen at the same time contractors na mga malalaki. Now, dito makikita po natin na nag-iimbestiga ang House of Representatives. Sinabi na natin, gusto mo bang ipakita uli natin yung sinabi ni Karen Davila tungkol dito sa isang nag-iimbestiga na party list congressman? Terry Redon. O yung Terry Redon. Pakita nga natin uli para mayroon tayong pinanggagalingan. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? He keeps on mentioning Tricom. Papakita natin mamaya na ni-railroad nila yung resolution na pinail to convene the Tricom. With due respect, alam mo, matagal na rin tayong nagkikriticize ni Senator Laila De Lima. Pero in this instance, ako I salute to her for staying the ground against this injustice or very clear infringement of congressman on the purpose for which these committees are created. Mamaya pakita natin yung ni Laila De Lima na inoppose niya yung creation nitong Tricom. But in the meantime, Ayan. ito. Pwede naman. Ito. Sige, Pakita mo yan, De Lima. Speaker, I move to adopt House Resolution 145. Is there any objection? The chair is none. Mr. Speaker, excuse me. I register my objection to this House Resolution number 145. Honorable Laila De Lima, Yes, may I be recognized? you're now recognized. I register my objection to this resolution, House Resolution number 145, insofar as authorizing 3 committees to look into the problems on the flood control projects. I take the position that it would not be prudent on the part of this House, as it might entail possible conflict of interest
and in short, the House itself investigating this issue. And there has been so many reports, when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. It would impact significantly on the integrity and dignity of this institution. So I'm registering my objection, and I would humbly seek also for the deferral of the consideration of this resolution, because we would want many members, if they want to weigh on this issue. And since we are just, how many of us are left here? I think this is a very significant matter that the whole House in plenary must deliberate on. Mr. Speaker, the remarks of the Honorable Laila de Lima is here noted. Majority Leader. Yeah, Mr. Speaker, with all due respect to the manifestation of the representative from ML Party List, Mr. Speaker, the resolution is just merely to adopt, and we are to vote by viva voce, by expressing our opposition with nay vote and our approval with a vote. So in this case, Mr. Speaker, there is no actual time for an explanation of any negative vote on the resolution that are to be adopted, Mr. Speaker. So I would again remind our colleagues that the explanation is not necessarily needed. They can register their negative vote by saying nay, or they can register their affirmative vote by saying aye, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if I may. The Honorable Laila de Lima is hereby acknowledged. Thank you, Mr. Speaker. That's why I'm also asking for the deferral on the consideration of this resolution to afford members of the House to mull on this very important matter and weigh in, again, as I said, on the issue of propriety, wisdom, and prudence of committees of the House itself investigating this very sensitive issue, which could involve possible issues of conflict of interest, possible collusion, possible conspiracy with the big ticket contractors. Yes, you can on the issue of subjecting this to viva voce. Well, how many of us are left here? How can it be the real voice of the body? Alam mo, with due respect, no, to these two assholes, yung nag-preside at saka yung si Adjong. Yung Adjong at saka yung Punghun. Alam nyo, illegal yung ginagawa nito. Kasi unang-una, ni-raise na ni Senator De Lima or dating senador at minority member ng Congress na there were only a handful of them. In other words, there is no quorum. But itong bobo na taga Marawi ay hindi niya naintindihan. Sabi niya, there is no explanation needed. How can you? Hindi niya pinapakinggan yung rationale ni De Lima why a TRICOM should not be created. Because if you create a body that will investigate the anomalies, that as a result of the corruption in the implementation of the flood control projects, it will create a conflict of interest. Dahil maraming mga contractor na mga congressmen, and certainly it will be a conflict of interest dahil paano mo ipapatawag yan? I am more concerned. Unang-una, walang quorum. Sino ba itong mga bataan ni Romualdez na nandyan? So, pag walang quorum, hindi valid, hindi yan. Pwedeng questionin na walang quorum. Wala yun. Wala. It's a void ab initio. Yun. Pangalawa,
Sino ba itong may mga kredibilidad? Sino ba itong nag-preside? Kung Hun. Hindi ba ito ba yung nasa listahan ni Duterte? O yung tatay niya. Either ito o yung tatay na nasa narco list. Ito namang isa, nagiging sikat lang ito dahil pinayagan naman ng Duterte administration na magdadal-dal doon sa Marawi Siege. So, hindi na nila naalala. But be that as it may, yung TRICOM, sino ba ang composition noon? Una muna, bakit yung majority floor leader, yung nag-represent sa majority floor leader, si Alonto, hindi ba sinusuwag niya si Sandro Marcos? Di ba nagsalita na si Sandro Marcos na ayaw niya ng... Pakita nga natin yung statement ni Sandro Marcos. Pabor siya sa third party or independent. Yes. So, in other words, pabor siya sa sinasabi ni Laila de Lima. At naniniwala siya na walang may conflict of credibility. interest kasi... Okay, pakita natin yun muna para matauhan itong mga taong ito. Yan. Kung nakikinig itong Muslim na ito, with due respect, na taga Marawi, why would a body investigate itself? Representative Marcos, Flood Control Projects Probe. Sa ngayon, si House Majority Leader Representative Sandro Marcos na walang kredibilidad ang Kamara na magsagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Aniya, makakabuting hintayin ang ehekutibo na umaksyon lalo't ilan sa mga inakusahan ay nasa lehislatura. Okay. So, ang sinasabi ng majority floor leader na amo nitong si Adyong ay hindi siya naniniwala na karapat-dapat na mag-imbestiga ang Kongreso tungkol sa flood control. Sinasabi niya, hintayin muna natin ang eksekutiba na mag-decide para dyan kung sinong pa-imbestigahin. Bakit pinapayagan nitong Adyong at nitong Kunghon? Sakop ito sila ng Rules Committee. Bakit nila pinatuloy na kinwestiyon na ni ni Congresswoman de Lima yung issue of conflict of interest. And before that, may president na Question na nga yung committee ni Terry Ridon. Sabi naman ni Terry Ridon, ito lang TRICOM. Wala namang quorum. At saka yung majority floor leader was against this whole thing. Was against creating an investigative body from the House to investigate the flood control issues. So the handwriting is on the wall there na talagang gusto nilang bitayin ang DPWH muna. Yes. Bago makarating sa kanila. Takutin muna nila ang DPWH para hindi na magtuturo sa kanila. Takutin muna. Kaya na nag-briefing muna, parang preliminary, DPWH, huwag kayong magdadaldal tungkol sa mga kasama namin ng urakot dyan sa flood control project. At saka, parang sinusuway na. Itong Kunghon na ito at saka itong Adyong na ito, hindi naman ito gagalaw kung walang go signal kay Romualdez pero sinabi ni Marcos Sandro Marcos na hintayin muna natin ang executive. Baka they might create a third party investigator. Pero sinuway nila. It seems that baliwala na si si Marcos dito sa mga congressmen. It seems that they are already distancing themselves from the president. It seems that they are now challenging Marcos. Siguro baka feeling nila kaya na nilang takutin si Marcos na i-impeach pagka gagalaw pa si Marcos, diba, paring Eli? Pwede. Diba, tulad nung nangyari kay Alvarez, nag-mention siya na ipa-impeach niya si Duterte. Hindi natanggal. Hindi ko alam kung may kakayahan bang katulad ni Duterte ito si Marcos na pagka gano'n na ang asta,
dumidistansya na sa liderato ng Pangulo itong mga congressman, hindi nila sinusunod ang mga sinasabi ni Sandro Marcos, who is the son of the president, mukhang they are now distancing themselves from the presidency. Hindi ba? O, anong masasabi mo? Now, ngayon, mag-create daw ng TRICOM. Sino ba ang TRICOM? Una, yung Joel Chua, sinabi na niya na he believes that it should be a third party that should investigate. Itong Momo, paano naman mag-imbestiga itong Momo? How can he investigate himself? Pakita nga natin itong Momo. Contractor ito Paano mo imbestigahan mo ang sarili mo, Momo? Congressman Momo. Ito po yung kontrata mo sa Tsaka dating taga-DPWH. Undersecretary, conflict of interest na. May mga kasama ka, pwede mong protektahan dyan. Pangalawa, contractor ka. Mayroong isang kontrata. Ito, construction of seawall barangay Mato, Cortes, Surigao del Sur. Noong August 3, 2022, yung contractor na Surigao La Suerte Corporation, ito po ay pag-aari ni Congressman Momo. Naglagay ng pera na 15 million para dito sa project na seawall sa barangay Mato, Cortes, Surigao del Sur. 15 million. Natapos yung project noong March 3, 2023. Ngayon, nitong 2024, pinalagyan na naman ng pondo ni Momo, mga kababayan, ng the same project, pinalagyan niya ng 48 million. Pero para hindi matuklasan, iba kontrakto. Nanghiram siya ng kontrata ng lisensya sa Timothy. Ito yung Timothy, yung kay Vizcaya. Mahilig ito magpapahiram ng kasi may mga equipment ito. Pinalakihan na. Biro mo, tapos na in 2023 yung project. Lalagyan na naman uli ni Momo ng pondo. More than 3 times. More than 3 times. Seawall din, the same. Same. Seawall, the same Mato, Cortes, the same place, the same kind of project, pero pinalakihan na. So, ibig sabihin, it's very completed na. It was only completed last February. Completed. So, dapat ito, inspeksyonin ito. So, paano mag-imbestiga ang TRICOM kung itong Momo ay yun ang chairman ng isang committee doon sa TRICOM? So, chairman ng committee ng public works. Pwede. Kasi mga Momo pwede mag-imbestiga ng mga multong projects. Momo paano yan, Mr. Speaker Romualdez? Bakit po papayagan itong si Momo na mag-imbestiga ng sarili niya? Kasi questionable ito So, may mga nagsasabi sa akin na kung tapos na yung project, dadagdagan mo pa, bibigyan mo pa uli ng funding, hindi na i-implement yung pondo na yan. Ibubulsa na lang yung 48 million na yan. Di ba? Isn't it logical? Anong masasabi mo? Kasi kung meron na ron dati. Tapos na, completed. Medyo, siguro, konting retoke na lang. Dagdag ng konti. Pero, ipaplano pa rin ng DPWH, District Engineer. At yung District Engineer, sigurado ako, bata ni Momo yung nilagay dyan. So, may katarungan ba? May justification ba na si Momo bilang isang chairman ng Committee on Public Works, member ng TRICOM, at yun ang mag-iimbestiga? Tama yung sinasabi ni Senator Laila de Lima. Tama yung sinasabi ni Sandro Marcos na walang kredibilidad yung committee ng Congress na mag-imbestiga sa sarili nila. Di ba? Paring
tsaka yung sino ba yun? Diskaya ba yun? Diskaya, Sino ba yan? Sino ba yung Diskaya na yan? Yung si Diskaya, yun yung may-ari ng Sim Timothy. Yung hiniraman niya ng project. Hiniraman niya ng construction company. Pero ano bang liable ba yun, yung contractor, ba hiniram yung lisensya? Paano ran? Ha? Well, sila, kunyari sila ang nanalo. Kunyari sila ang nag-execute. Pero in actuality, si La Suerte ang kay Momo si Momo ang nagpa-construct niyan. So pag ganun, pero kung plano lang at wala talagang actual construction, ito isa sa dapat suriin ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Kung tapos na yung project, hindi na contractor yan. So this is distributor. One issue that the Blue Ribbon Committee should look into. Pero in-interview ito sa lifestyle. Itong Diskaya. Nagpahiram ng lisensya. Yung St. Timothy. Di ba? Pero hindi sila may project, sila ang hiniraman ng lisensya. Kasi very very common naman yan na gusto mong itago yung sarili mo, congressman ka, ayaw mong malaman na ikaw ang nangontrata, you get a real contractor to bid for you. Pero hanggang bidding lang. Babayaran lang yan 3 to 5%. Pero ikaw na mag-execute ng project. That's very common in all over district engineering offices. Kaya paano nga kung tapos na po ito? Hindi na contractor, distributor na lang yun. I-distribute na lang yung pera sa mga... kasi wala ka na, completed na yung project tapos lalagyan mo pa mas malaki, triple pang amount. Isn't that pangguguyo? Yan Marcos, ito yung mga tao mo, na mga supporter mo na niloloko ka. So bawi na yung ginastos niya ng eleksyon? Bawi na, hindi pa, kasi 1 billion yata 1 billion, di umano? Di umano, 1 billion daw, di umano. Kaya natalo yung isang kaibigan ko na incumbent congressman. Ito naman, isa ring congressman. Isang congressman din Contractor. Ito, makita natin ito. Contractor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto
ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, S-Ang Construction and General Trading Incorporated, ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguerra ang nakalistang Managing Officer, at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Alam mo, with due respect, masakit man sabihin ko na kasi kumpare ko ito si Saldico Nung nag-umpisa pa lang ito, inalagaan ko na yan nung nasa Congress pa ako may mga nilalapit sa akin yung mga projects noon na small fry pa siya, nag-build ng mga Ro-Ro forts. Nagpapatulong, tinutulungan ko naman noong panahon na yon. So, naging close ko yan, naging kaibigan, hanggang hindi ko na alam, biglang na lumaki, nakabili na ng hotel, yung hotel dyan sa Rojas Boulevard, na may casino, nakabili na ng resort. So, in other words, yumaman na siya ng husto. Pero, alam mo, ang yaman kasi, hindi mo madadala sa libingan. And sooner or later, talagang ang Diyos na rin mismo ang magsasabi na enough is enough. So, dumating na tayo sa point nung 2024 at saka 2025 budget na kinontrola ni Saldico. I should know that. Pero si Saldico, with due respect, mga kababayan, walang ginagalaw yan. Hindi yan gumalaw kung walang go signal sa amo niya na Speaker of the House. I have enough knowledge to say these things because I've witnessed personally. Pero sa mga di umano'y naririnig ko, mayroon siyang dalawang henchmen. Ito na nga yung di umano, narinig ko diyan sa loob ng Kongreso, dahil dami pa nating kaibigan, yung Momo at saka yung Guardiola. Dahil ito si Momo, dating undersecretary, ang daming contact na mga contractors. Si Guardiola naman, dati ng contractor at nagre-represent sa party list na mga construction workers daw, sila yung nilalapitan, mga kababayan, ng mga contractors para makakuha ng insertion para ipalking sa mga district. Maraming mga congressmen, totoo yan na walang alam. Hindi sila nagakuha, hindi naman sila malakas sa powers that be, but it is the contractor that assigned, of course, with the connivance of the congressman. Kasi wala namang listahan ng proyekto yan, kung hindi sasabihan ng congressman, DA, mag-prepare ka dyan ng worth 500 million na project, flood control. So ito ngayon yung papandingan nitong may mga contract sa contractors, itong dalawa, ilalagay. Kaya these 15 contractors na sinasabi ni Pangulo na nag-corner ng 1 billion, 100 billion worth of projects, ito yun ng sinasabi ko na nabigyan nitong dalawang ikangay kakontsaba ni Saldico, mga kababayan. With di umano, that is subject matter of an investigation by the President himself. Kung ang ating Pangulo ay makatotohanan at nagsasabi siya na talagang heads will roll, ito yung unahin niya. Klarong-klaro na yung La Suerte. 15 million. Tapos na yung project. Lalagyan mo ng the same project ng 48 million. That's something na pag-iisipan. Ito naman, mga kapatid. Although hindi na niya sinasama yung kanyang personal na construction company, yung GSG, it is named after his wife, Silva, Guardiola, Josephine yata ang pangalan, or whatever. Akala ko iba na ang
construction company nito ngayon eh. Kasi ang alam ko eh, mayroong darling ito si Garjo eh. Na pinapatravel niya sa safari. Baka mamaya matuklasan ng isang senador, pinsan pa naman. Hindi ko na lang sasabihin. Dapat alamin ni Mrs. kung sino ito, mga kababayan. Oo. Pero yung issue to sa mga contractor na ito. Contractor. Sinasabi, nag-divest na sila. Alam mo, so, paki-explain mo nga to. Sabi nga ni Marcoleta, hindi kayo pwedeng tumiwalag dyan sa construction company. Mayroon tinatawag na piercing of the corporate veil. Matutuntunan pa rin kayo na kayo ang nagpapatakbo. At ako, personally, I can vouch na si Saldico ay hindi nagdadivest. In name and in... so sa papel nagdivest? Sa papel. Pero hindi pa siya nagdadivest. I should know that he is in total control of the corporation. Yung kay Gardiola, ganun din? Ganun din yan. Sa kay Momo? Oo. Kasi, pagka pinaano mo sa anak mo, si Momo, ang presidente ng kanyang kumpanya, ang pangalan ng anak niya ito. Ang president ng kanyang kumpanya, ni Momo, itong La Suerte, ay Ruel Darwin Momo. So, anak niya yan. Anak niya yan. Yun ang presidente. Tapos, this is in the... Mayroon akong kopya ng SEC registration. Kompleto Oo. At itong si Momo, per report ng mga kaibigan ko sa Surigao, they have around 15 projects in Surigao del Sur. 15 projects ni Momo. So, paano naman magiging... tama nga si Senator Laila de Lima. Dapat sana binomba pa ni Laila yon. Kung binomba mo naman yung kalaban mo, mga Duterte, dapat bombahin mo rin yung kung nagpapasikat ka na righteous ka, Ginang de Lima, dapat kinwestiyon mo na yung quorum. There was no quorum. How can they validly pass a resolution when there is no quorum? Dati nung kami, tinatanong kaagad namin, is there a quorum? Tapos mag-call ng roll call. Roll call. So, yun po. Pero, anyway. Pero pwede siguro paniwala na nag-divest kung sa panahon ng kanilang panunukulan bilang congressman, ni isa walang nabigyan ng project. Yes. Siguro pwede yan. Nandoon sila sa Congress, pero dito sa binulgar ni Marcos Jr. na 15 contractors ay silang tatlo andyan, matindi yan. Hindi sila nag-divest because kunyari lang nag-divest, pero yung maniobra para makakuha sila ng malaking pondo, nandoon pa rin sila. Grabe yan. No. So, yun po mga kababayan, pero alam ko mayroong interview si Toby Chanko. Tinanong siya ni I don't know if it's Pinky Webb or si Ali Soto na mapapatawag niyo ba yan si Saldico? At si Saldico pa ang diyan. Sabi ko naman, si Saldico, with due respect, hindi yan gagalaw kung walang utos si Romualdez. Lahat ng galaw ni Saldi, may go signal si Romualdez. And I should know that, mga kababayan. So, dyan ang takbo ng paggulong ng pagkakawala ng mga pera ng ating gobyerno. Okay, so abangan natin ang magiging talagang investigasyon dito sa Senado siguro, okay doon. Yung Blue Ribbon. Actually, sinabi ni Senator Marcoleta, anybody who has, basta may ebidensya, may dokumento, iti-take up niya
No matter how long it takes, basta they will have a thorough investigation in the Senate. So, lahat ng merong mga katulad noon, yung mga video, yung mga pictures, no, sa community, no, submit nyo yan kay Marcoleta. Pero lagyan nyo ng ebidensya na may probative value. Kung ang Pangulo, ito si Marcos Jr., mayroon siyang, ano ba yan? I-report mo doon? Sumbong sa Pangulo. Sumbong sa Pangulo. Huwag kayong magbagay doon. Bagay nyo kay Marcoleta. Dahil walang mangyayari na sa sumbong sa Pangulo. Baka sumbong na Kaya kayo pinapasumbong dahil iwawala lang niya yan. Kasi poprotektahan niya yung mga kasama niya. Yun ang ano. Do you really think Marcos will seriously run after his cohorts in the House? No way. Yung 15. Baka ma-impeach siya. Yung 15 po. Kaya hindi yan. Walang katutunan niyang pagalit-galit si Marcos. These are all for show, optics, and propaganda. So, kung mayroon kayong ebidensya na sa inyong mga barangay, sa inyong mga bayan, at alam nyo sinong kontraktor, at alam nyo na inanod yung mga proyekto, you come to the office of Senator Marcoleta and he will entertain you so long as you are able to prove na may katotohanan. Sa may Senate mga pictures, may mga testigo kayo, yan. Sa bagoy natin, hindi sumbong sa Pangulo, sumbong kay Marcoleta. Sumbong kay Marcoleta, mas matindi pa yon. Sumbong sa Blue Ribbon. Kasi hindi rin tayo pwedeng sumbong sa Senado Dahil may mga senador din dyan na kumurakot din yan. Ako dahil ako, close friend ko si Saldi ko. Noong 2024, mayroong isang kaibigan ako. Pare, baka pwede mo namang hingian ako para sa district ko. So, kinausap ko sabi ko, kung baka pwede mo bigyan itong kaibigan natin isang kong. Sabi niya, akin, malapit yan. PRRD boy yan Malapit yan o kila Bongo, kila sa mga senador. Mayroon naka-allocate sa BICAM namin, 3 billion each senator. Ewan ko kung nagsinungaling siya, pero kababaykam lang noon. Sinasabi niya sa akin. So, si Angara pa ang Finance Chairman. 3 billion each senator. Whoever that is. So, maniwala ka rin ba na yung mga ibang nagtatanong-tanong dyan, kunyari, nagsusumbong. Siyempre, pinipili lang rin nila yung isusumbong nila. Pero yung kanila, hindi nila isusumbong. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.